Good morning mga kabahay, this is Charimar Flores po, ang inyong licensed broker at nandito po tayo ngayon sa First Editions Batulao. Tara, silipin na natin ang magagandang house model nila. Alright, so nandito po tayo ngayon sa pinakamaliit na house model which is si Cartland po. Floor area po nito ay 54 at typical lot area ay 88 square meters. 3 bedroom po, single attached na bahay, may 2 kwarto at garahe po. Para sa Cartland na bahay po na inner unit po na may minimum lot area na 88 square meters po, starting price po ay 4.5 million. Tapos sa bigger inner lot naman po natin na may 230 square meters po, ang starting price po ay 8.4 million po. Total contract price. Para sa corner unit naman na may 129 square meters na lot area, starting price naman ay nasa 5.7 million po. Total contract price din po ito, ibig sabihin, no hidden charges na po. Tapos, may bigger lot tayo na 146. Starting price naman ay 6.2 million. So, let's go. Silipin po natin ang loob ng bahay po na ito. So, andito tayo sa portion ng parking. So, as you can see, meron siyang parang style, no? So, hindi po kasama yan sa turnover. So, as you can see, hindi po pantay sa part ng itaas. Kaya, isa pong sasakyan ang magiging kasya po dito para sa 88 square meters. Pero kung mas malaki naman yung lote na makuha nyo, ay kasya po yung 2 cars up to 3 or more. Dito naman po tayo sa portion na papunta sa likod na part. Ito po ay actually ang service area or laundry area. Pero ito po ay pwedeng maging future expansion po for additional bedroom or as is na garden area. Later po of this video, i-check nyo po yung sample expanded na version po ng Charles na model. So pwede pong magiging setup nun ay ganun po. Dito naman po sa area na to ay pwede kayong maglagay ng covered na parking. Tapos dito sa part ng likod na area ay landscape. Tapos sa baba ang magiging garahe nyo. Tapos sa taas ay extension and balcony. So ito po yung house specifications, no, ng actual na turnover, pero ito po ay naka-dress up po for idea lang po. Ayan, so ito yung model unit para sa Cartland na bahay po, So para magkaroon kayo ng idea kung paano yung magiging setup once na binili nyo po yung bahay po na to. So, yan yung door papunta sa likod, no, yung service area. So, ito yung dining. Tapos, yun ang living area. So, maluwag po, no? At saka, kasya pa rin naman yung mga gamit, knowing that this is only 54 square meters po. And, by the way, yung 54 square meters po ay up and down na po yun, no? Combined floor area for the ground floor and second floor. So, dalawa po yung toilet and bath nito. Isa sa ground floor, tapos isa naman sa taas. So, let's go sa taas po. And bago ko po makalimutan, yung door po pala natin ay steel. And by the way, yung stairs po natin ay concrete na po yan. Tapos pinatungan ng makapal na wood planks and meron po siyang metal framing sa gilid. So, as you can see, hindi po siya masyadong makipot paakyat ng second floor. So, dito tayo sa second floor. So, yung flooring po nitong second floor ay as is po yan. Ganyan po yung sa turnover. And then, ito yung CR, second toilet and bath, na located sa second floor. Ito yung first room na ginawang office area na setup. Tapos, ito yung master's bedroom. So, ito po ay magiging second room once na na-extend. So, ito po yung third na bedroom sa taas. So, overall, 3 po yung kwarto nitong bahay po na ito. So, ayan. So, itong master's bedroom po na to ay possible magiging
second room na once na na-expand na po ang bahay po na to. Gaya ng nasabi ko, same setup sa Charles. So ito po yung kwarto na may kulay pink, ang possible magiging access sa future expansion. So that's it for Cartland house model. Let's go sa ibang house model naman po. Ayan, ito po ay sample expanded version po ng Charles, no. Pero wala po tayong ino-offer na ganitong version, no. Para clear lang po. So tara, let's go. So, ang Charles model po natin, yung original na floor area niya po talaga ay 70 square meters lang. Pero, kapag na-expand na po siya, gaya na itong sample expansion po or expanded na version, ay magiging 150 square meters po siya. Overall po, 80 square meters po yung nadagdag na floor area, no? Kasama po doon yung expansion sa likod na part, yung additional bedroom, tapos yung carport, tapos yung expansion sa taas ng carport, and kasama yung sa balcony. So, kaya po lumaki po siya ng ganun. So, ang inner lot area naman na range po nito ay 99 square meters up to 241 square meters. So, nakadepende po no sa location. So, kung gusto nyo po ng inner unit na mas mataas or mas malaki, ay pwede po yan, hahanapan lang po natin. Depende sa availability. So, ang price range po, kapag 99 square meters po, ang price po ng Charles ay 5.4 million. Total contract price na po, yun, no? Kung 241 square meters naman, halimbawa yung magustuhan nyo, ang price po ay 9.2 million naman po. Total contract price na rin po yun. So, kung halimbawa naman na corner unit yung gusto nyo po, ay meron po tayong as of now, nag-iisa na lang yung corner natin for Charles, 170 square meters. Pero for sure po ay meron pa po in the future yan. Magkakaroon pa tayo ng ibang location at possible na mas mababang corner lot, mas mababa in terms sa lot area. So kung 172 square meters na corner lot po na unit, ang price po ay 7.6 million po. Total contract price na rin po yun, ano. So let's go. So dito po sa parking area natin, as you can see, ay pahaba po yung magiging parking po nito. So kasya po yung dalawang sasakyan po dito. Mas malaki po yung lot area niya kasi compare po dun sa Cartland. So same po sa ibang house model ay malawak po yung lot area natin sa harap for landscaping. Ayan, ito yung pinakabubungad sa atin dito sa Charles na model. As you can see ay maluwag yung living space dito po sa ground floor ng Charles na expanded version. Pero expanded version po siya, pero itong pinaka base po nitong sa living area, sa kitchen area, sa dining ay as is po yan. Wala pong nabago except for this area. Ito yung naging kwarto sa baba ay ito po yung dating service area, tapos ginawa pong kwarto para if ever may mga matanda pong kasama sa bahay ay hindi na kailangang umakyat pa. Tapos ito naman yung portion po na to na maliit ay nagiging pantry na, pero actually hindi po siya supposedly ganyang kaliit. So ito yung portion. So hinati po yung service area sa likod na part. Yung kalahati po ay ginawa pong open space. Sinadya po yung meron pa rin ganitong space para po sa proper circulation po ng air, para po meron pa ring breathing area po. So that's it. So later din naman ay ipapakita ko rin po sa inyo yung actual turnover po ng mismong Charles na model po. So para po hindi po kayo maguluhan. This one ay sample lang para magkaroon po kayo ng idea na ay pwede pala yung ganitong setup yung gagawin natin, para mayroon na po kayong guide. So papunta tayo sa area pa
pag-akit ng hagdanan. So as you can see, naglagay siya ng separation, no, para hindi direct nakita yung hagdan. So ito yung common na toilet and bath dito sa ground floor. And then yung hagdanan po natin ay meron siyang storage area sa baba. Yung mismong hagdanan naman po natin ay concrete po siya, buhos po siya mula ground floor up to second floor. Tapos may makapal na wood planks na pinatong. And as you can see ay high ceiling po yung sa area, no, ng pagkaakyat ng hagdan. Tapos may portion na naka-glass po. Kaya maganda maglagay ng chandelier. So ito yung second na toilet and bath dito sa second floor. Originally ay 2 toilet and bath lang po talaga ito, pero naging 3 toilet and bath. Later papakita ko sa inyo. Ito po supposedly ay master's bedroom. Pero dito po ay nagiging second bedroom na po yung pagkakasetup niya. So, andun pa rin, same with Cartland, merong office area or yung isang room po na to ay kinonvert ng office setup. So, this area ay supposedly po ay bedroom, pero ito po yung ginawang expansion para po kumbaga ginawa po siyang access para po sa expansion. So, yung dalawang door po na yan ay bintana po yan supposedly. So, yan po yung tinibag para yan po yung magiging access sa master's bedroom, and then yung additional bedroom which is yung para sa infants or baby room po. So, silipin natin. So, napakaganda ng pagiging pagkaka-set up, no, or pagkaka-expand ng bahay po na Charles po na to. So ganun din yung magiging possible setup doon sa Cartland po, yung unang bahay po na sinilip natin kanina. So ayan, so malaki pa rin yung kwarto na ito. Yung baba na portion po, by the way, nito ay yung service area, no. Tapos may bedroom po yun sa baba din, di ba? So ito na yung master's bedroom na merong toilet and bath. Ayan, yan yung sariling CR sa master's bedroom. So ang baba po ng master's bedroom po na to, ayun po yung carport o yung garahe po. Ayan, so napakalaki rin ng kwarto na nagawa, no. Tapos dito po sa master's bedroom, andito po yung access going to balcony area naman. So, ayan yung balcony natin. Ayan, sakto lang para makapaglagay kayo ng table and 2 chairs po. So, kung interesado po kayo sa bahay na to, ay mag-message lamang po kayo sa akin. So, complete turnover na rin naman po yung yung deliverables ng bahay po na to. So, pero mamaya, same with the actual turnover ng Charles po, ay ganun po yung magiging basis natin sa turnover ng lahat ng house model. So, magkakaiba lang po sila sa floor area po. Kasi mukha lang sila magkakamuka, pero iba-iba po yung floor area nila. That's it. Ito naman yung pinaka-actual turnover para sa Charles na model. Silipin po natin. Alright, so nakita nyo na kanina yung expanded version ng Charles na model, ano? So ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung actual na turnover po. So may slight na gamit lang na nilagay dito sa pero the rest po, majority po ng nakalagay dun sa unit ay actual turnover po. So again, ang floor area po ng Charles na model ay 70 square meters, tapos ang typical lot area naman ay 99 square meters. So tara, let's go. So again, dito sa garahe po siya ay open lang po siya, no. So pero kasya pa rin naman yung dalawang sasakyan po. Wala nga lang po siyang carport and balcony, which is yung sa expanded version ay meron po. Pasok po tayo. Yan, so malaki pa rin. Wala namang changes dito sa lote or lot area dito sa
side and sa harap po. So same yung exterior niya. So tara, pasok tayo sa loob para i-check yung actual turnover. So sa main door po natin ay steel door po yan, pati yung back door natin steel door din. So as is, as you can see ay napakaraming bintana, no, sliding window po yan lahat. And then yung tiles natin ay actual turnover din po yan. So long as and as well as sa lahat ng house model po. So ito yung sa kitchen, medyo maliit lang, pero as you can see doon sa Cartland na sa Charles na expanded version ay napalaki po yung sa kitchen na area. So ito yung maliit na portion na naging parang pantry doon sa expanded version ng Charles model. Lumiit siya dahil sa itong bintana na nasa harap ng maliit na room na yon ay naging access going to the space sa likod na part. So itong door naman po na to na binuksan ko, ito yung naging door doon sa expanded na room doon sa baba ng Charles na expanded version. Itong area po na nakikita nyo to, ito yung naging open space doon sa expanded version lang. Tapos ito namang yung side na to, ito yung ginawang kwarto sa baba ng Charles na expanded. Sa likod na part naman ay syempre may kanya-kanya naman tayong ideal na expansion. So nasa inyo po kung paano yung gagawin yung expansion. Dun sa expanded version lang ng Charles ay binigyan kayo ng idea. Yung taas na portion nito, yun yung naging kwarto. Yung naging parang infant or baby room, no? Tapos dito na portion sa gilid, ayan. Doon sa portion sa gilid ay naging kwarto po naman yun, yung taas ng garahe, no? So, yan, napaka maliwalas tingnan, no? Kasi ang daming bintana. Tapos dito sa gilid ng hagdan, gagawin lang ng partition. Tapos yung space sa ilalim ay gagawing stock room area para maitago yung mga dapat itago. Para maayos pa rin tingnan ang loob ng bahay. So ito yung toilet and bath or common toilet and bath dito sa ground floor. Tapos, ito yung hagdanan natin. Hindi makipot yung hagdan, no? Tapos, ang hagdanan, by the way, natin ay buhos po yan mula ground floor up to second floor. Tapos, pinatungan ng makapal na wood planks. And as you can see, napaka-elegant tingnan itong glass, no? Sa paakyat ng hagdan. So, mas gaganda yan kung nalalagyan natin ng design or chandelier. So, itong flooring ng second floor po natin ay vinyl planks po yan. So, ganyan din po yung turnover. So, as well as itong CR natin, actual turnover din yan. So, originally, ito yung original na floor plan or layout para sa second floor dito sa Charles na model. So, itong room na to, ito yung expanded yan, yung naging way. So, ito yung master's bedroom na sinasabi ko po sa inyo na naging bedroom 2 doon sa Charles na expanded po. So, tatlo yung bintana, no? Tapos, naka-sliding din siya. And by the way, yung cabinets po natin ay kasama na yan, pero sa master's bedroom lang po siya included. And then, itong yung room na to, ito yung sinasabi ko sa inyo, na naging family area po siya, and naging access po siya going to expanded na area doon sa Charles na expanded version. So, yung bintana po na yan, yun yung naging door access going doon sa master's bedroom and yung merong toilet and bath and yung may balcony po na room doon sa Charles na expanded po. So, balikan nyo na lang po yung video po na yun, no? Kasi nauna po yun. So, itong bintana naman po na to, ito yung tinibag. Ginawa po siyang door access to infant or baby room. Yan. Yan yung sa taas na part. Tapos yung portion na yan, yan yung naging open space lang. No? Yung sa baba. So, ayan. Napakaganda. So, marami ka pang pwedeng magawa para sa 99 square meters. So, that's it for Charles na actual na turnover. So, napakaganda, no, ng bahay po na to. And
interesado ka sa bahay na to ay huwag kang mag-alinlangan na mag-message sa akin para mabigyan kita ng details. And kung gusto niyo pong magpa-schedule ng tripping ay magpa-schedule na po. Ayan, magandang araw po sa inyo mga bahay po. So, ang model na to na nasa harap nyo po ay si Christy. Si Christy po ay may floor area na 90 square meters. Tapos may minimum or typical na lot area na 110 square meters. Pero as of today, based sa ating inventory, ang merong ang range ng lot area para sa inner units po natin ay 125 square meters to 435 square meters po. So, ang price range naman po natin for 125 square meters na lot area ay 7.3 million po. Total contract price po ito, no. So, kasama na po dito yung title transfer, VAT, tapos yung kuryente, yan yung mga sa ano natin magkakabit ng kuryente, tubig. So, yung physical na ano po ng bahay na to ay yung pinaka physical appearance niya po or yung design niya outside is ganyan na po mismo ang turnover. Pero sa loob po ng bahay na to ay naka-interior po siya. So, hindi po kasama yung interior sa loob ng bahay. And by the way po, meron din pala tayong mga corner. So, ang corner naman po natin, based po sa inventory natin ngayon, ay nasa 150 square meters to 407 square meters po. So, ang price range naman po nito ay from 150 square meters lot area na corner ay 8.3 million. Tapos sa 407 square meters na lot area naman ay 14.9 million. So, ang bahay po na to ay 3 bedrooms, merong 3 toilet and bath, tapos merong storage area sa ground floor, tapos dalawa yung sasakyan na kasya po dito. So, let's go! So, para sa lahat ng house model naman po natin ay may free gate and fence na po siya. So, nakapackage na po talaga siya sa turnover po. And then, ito yung sa parking area. So, very spacious yung parking area natin. Pwedeng dalawang sasakyan. Pahaba po yung magiging setup ng parking. Tapos, pwede pa rin po siya for possible expansion and gawin yung covered parking itong portion na to. Same with yung Charles na sample na expanded version. So, let's go sa likod na part. So, ito yung same pa rin. Ito yung service area na pwede ring possible na gawing kitchen area or di kaya sample expansion in the future po. Alright, so napakarami pang pwedeng gawin natin dito sa extra lot. And then, ito yung sample na actually house specifications po ito. Kung ano yung inclusion sa turnover ng bahay po. Pero itong papasukin po natin ay dress up unit po ito. Kumbaga, meron po siyang kasamang mga gamit, no, para po magka-idea kayo. So, ang main door natin ay steel door pa rin po siya. And then, pati yung sa likod na door ay steel door din po. So, bubungad sa inyo ang napakalawak na living area and dining area po. So, ito po yung sample setup ng dining area natin. And then, ito naman yung sa kitchen po. Yung kitchen po ay pwede nyo naman pong, kung gusto nyo po, kung preferred nyo po, ay pwedeng sa likod na part. Kung hindi nyo po dadagdagan ng another bedroom sa portion po na to. Ito po yun. Yung door po na to, access po ito sa space sa likod na part na pwedeng gawing sample expansion or service area po siya. So, napakalawak po ng toilet and bath natin dito sa ground floor, And then, ito yung space po na to, yung room po na to, ay actually ay storage area po. So, pwede po itong maging pantry nyo po or depende po sa inyo kung ano yung mas preferred nyong ilagay po dyan. So, yan. Punta naman po tayo dito sa area ng
paakyat. So, ayan, as you can see, pwedeng ganito yung gawin nyo, no? Bago kayo paakyat ng hagdan ay meron kayong mga design na pwedeng ilagay. So, as you can see, very elegant po yung ating stairs. Kasi napaka, ano siya, no? Kumbaga high ceiling siya, tapos naka-glass pa siya. Kaya napaka-social tingnan. Yan, as you can see. So, pwede pa kayong magdagdag ng chandelier dyan sa pinakataas para mas maganda pa po siya lalo tingnan. So, by the way, lahat naman ng house model po natin dito, yung stairs po mula ground floor up to second floor ay nakabuhos. Tapos, may makapal na wood planks na nakapatong. And then, yung flooring natin ay same. Actual turnover din po yan. So, ito yung first bedroom sa taas. Naka-interior din po siya para magka-idea kayo. And then, ito yung common na toilet and bath dito sa second floor area. So, overall, nakadalawang toilet na po tayo, no? So, ito po yung another bedroom na ang ganda ng setup ng pagkakagawa ng bedroom po na to kasi meron pa siyang extra higaan sa taas na part. So, kung big families po, kung three kids po yung meron kayo, ay pwede pong dalawa dito, tapos sa kabilang kwarto ay isa. And then, ito po yung master's bedroom natin. Yung cabinets po sa master's bedroom ay included na po. Same with kung ano po yung nasa actual turnover ng Charles model po. So, meron tayong I think 3 bintana po yung meron dito. Ay, 4 po pala kasi mas malaki po yung room na to. So, ayun. So, mas maaliwalas po tingnan ang bedroom po na to. If ever na mabuksan ang bintana and tipid na rin sa kuryente. Yung master's bedroom po na to ay merong sariling toilet and bath. So, meron po kayong privacy. Hindi nyo na kailangan na lumabas pa para mag-CR. So, ayan. So, overall, 3 po yung toilet and bath sa bahay po na to. So, ito po ay mapapalakihan nyo po. Same with the sample Charles expanded na house po. So, balikan nyo lang po yung sample expanded version ng Charles po kasi pwede pong i-apply yun sa lahat ng house model natin. So, last but not the least is si Corin House. Si Corin House po ay ang pinakamalaking bahay po natin dito sa first editions Batulao. So, as you can see ay mahaba rin yung parking niya. So, pwede pong dalawa yung sasakyan ang kakasya dito. Wala naman siya masyadong halos same siya sa mga spaces sa front, sa gilid, sa likod. Among sa lahat ng house model, no, nagkakaiba lang po talaga siya sa floor space or floor area sa mismong loob at saka sa second floor. So dito tayo sa area sa likuran. So paikot po yung extra lot sa bahay po na to, no, kasi para siyang single detached, magkabila ang lote left and right, front and back ay meron po siyang extra lot. Pero ito po ay considered as single attached dahil sa gilid ng balcony po ay property boundary na siya. And then it's the specification ng mismong turnover ng unit. Pero ang sisilipin po natin ngayon ay naka-dress up unit po. So as you can see ay may mga gamit na po pero yung tiles na andito po ay same po yung tiles na actual turnover po. So, na lang po ito kasi naka-upgrade para at least meron kayong guide once na turnover na sa inyo ang unit. So, ito po ay kung gusto niyo po mapalaki for example yung dining area nyo, instead na yung kitchen nyo ay nandito sa loob, pwede nyo po siyang ilabas. So, lahat naman ay pwede. So, dito for example, pwede nyo ilabas yung kitchen. Pahaba po yung magiging kitchen nyo. And then, syempre, mag-iwan kayo ng space for garden. So, ito po ay actually ay storage area
Pero ang ginawa po dito ay naging bedroom po siya. So, ayan. That's for the area sa ground floor. Tapos dito naman po sa bandang hagdanan, andito malapit yung common CR natin. So, ito po ay medyo na iba na yung tiles ng CR natin. Ano? So, hindi po yan sa actual. Tapos ito, ginawa nila lang ng partition or division para hindi agad-agad makikita yung stairs. Tapos naglagay ng storage. Again, yung ating stairs po ay buhos po siya mula ground floor up to second floor. Tapos pinatungan ng wood planks po. Tapos naka-railings po yung gilid niya. So, medyo tulad ng ibang houses po natin, ito na yung pinaka-trademark niya or highlight sa mga house model na to na meron siyang glass at saka high ceiling siya yung ating stairs po. So, yung flooring natin ay actual turnover. So, ito yung area. Ito yung common toilet and bath. So, ito yung first bedroom sa taas. And then, ito yung second bedroom. Ganda rin ang setup nila. And then, this is the master's bedroom na may sariling CR po. And then, nandito na rin po yung access natin going to balcony. And yan. So, yan yung CR natin. And then, this is the access going to balcony po. So, talagang meron na po siyang balcony na kasama once na ang mapili nyo pong bahay itong si Corin po. So, ito po yung pinaka-last na bahay na meron po sa first editions Batulaw, no? And hopefully po ay nagustuhan nyo po yung ating video for today. And para po sa mga nagustuhan nito ay paki-like and subscribe po ako sa ating channel. And mag-comment na rin po kayo if ever na nagustuhan nyo po ito or kung meron po kayong suggestion at iba pang property na gusto view po. Again, this is Charimar Flores po, ang inyong licensed broker. And if ever po na gusto nyo po magpa-schedule ng tripping and makapag-inquire sa bahay po na to, ay pwede po kayong tumawag sa aking number. Naka-Viber, WhatsApp at saka Telegram and Comera po yan.